Pinag-iingat ng pulisya ang mga motorista lalo na tuwing rush hour at matraffic sa C5 sa Kalayaan. Madalas daw kasing umaatake ang mga snatcher sa ganitong oras. Narito ang report ni Dano Tingkungko. Ang ganitong insidente ng pandurukot sa mga motorista na nakuhanan ni News Cooper Jerry Galang, madalas daw palang mangyari sa C5 Kalayaan area. Ayon sa MMDA Traffic Enforcer sa lugar, nangyayari ang pandurukot tuwing gabi, lalo na kapag rush hour. At ang madalas target ng mga kawatan, mga sasakyang bukas ang bintana. Pag na-tsempohan nilang bukas yung bintana, may nakitang cellphone, bag, inahablot na lang nila sir, tapos then tumatakbo sa ilalim ng footbridge. Darating yung pulisya natin, wala na rin pong inaabutan. Pati raw mga naglalakad o pedestrian nabibiktima rin. Malapit yung mga tao sa amin na na-stats daw po yung kanilang mga cellphone, bag, pagka-oras po ng traffic kasi doon po dumarating po. Wala rin daw pinipiling panahon ng mga kawatan ayon sa Police Makati na nagpapatrolya sa lugar. At kadalasan daw mga nauhuli nila, mga batang hamog. Sumasakay sila sir ng jeep pagka matraffic. Tatalon sila, lalakad na lang, tapos dilipat sa kabila. Tapos pagka medyo hindi na matraffic, sasabit sila ng jeep, lulundag na naman sa iba, sasakay na naman sa kabila. Northbound to southbound para makalayo lang. Kung wala raw makuhang cellphone, bag o mahalagang gamit, pinapatos ang anumang makita sa dashboard ng mga sasakyan. Pati mga taxi hindi pinapalagpas kaya marami daw ayaw nang maghatid sa lugar pagsapit ng gabi. Ang MMDA nagtutok na raw ng CCTV sa mga stoplight sa pagitan ng magkabilang elevated U-turn slot ng C5 Kalayaan. Ang Makati City Police nagpapatrolya na rin sa lugar gamit ang personal na motorsiklo. Hirap daw kasi silang maghabol gamit ang police mobile kapag matraffic. Apela ng mga otoridad kasabay ng pag-iingat, makipagtulungan din daw sana sa pulis para tuluyan ng masawata ang ganitong mga krimen. Para sa unang balita, Dano Tingkungko reporting.